Naku po, naku na lang talaga. Ay gandang pumusdan. Ang aliwas tingnan. Ang sarap sa pakiramdam. Ito nga, pinapaliguan na nga ni Papa ang mabait kong kapatid si Jared. At para din nga mataranta si Papa. At dito nga niya pinaliguan sa pila. Ay talaga, ginawa niya na nga bahay yung tricycle niya. Dahil dito nga kami kumakain, nagbibihis at natutulog. Kasi ayaw ni Papa malit kami lahat. Kaya ito, laging handa ang Papa ko. Kaya umaga pa lang, hinahanda niya na ito. Tama ka dyan, Maha. Mas maigi ng laging handa. Para nga si Papa, hindi mataranta. Ang nakaraan kasi, yung mabait na si Jared na kapatid mo, hindi nga nakaligo ito. Mabuti na lang, hindi nagreklamo ang mga kaklase nito. Alam mo ba, Maha, na may mas maganda pang paghahanda, sabi ng Biblia? Ano ito, Papa? Teka, aking babasahin. Handa ka bang makinig sa akin? Opo, Papa. Ito nga ang sandatang pinagkaloob sa mga Kristiyanong katulad natin. Hindi nga ito katulad ng sandatang nakikita nyo sa video. At ang sandata nga ito, sandata ng mga sundalo ni Kristo para kalabanin ang mga samang espiritu. Mga demonyo nga ang tawag nito, o kaya sa English ay Satan. Narito nga ang kumpletong panlaban ng kasautan. Chapter 6 verse 10 hanggang 18 ng Ephesians. Ito nga ang kanyang kabuuan. Ngunit kukuha lang ako ng iilang bersikulo. At kung gusto nyong basahin ang chapter na to ng buo, ay okay lang naman. Verse 10 hanggang 13, basahin nyo na lang. Pero sinabi nga dyan, ang sandatang yan ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang tinutukoy nga dyan kalaban ay diablo, mga hukbo sa himpapawid. At kapag kumpleto nga ang ating kasuotan at sandata, pagkatapos nga ng labanan ay maging matatag pa rin tayo. At narito nga ang pinakauna, chapter 6 verse 14 ng Ephesians. Kaya't maging handa kayo, ibigkis ninyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Alam naman natin na ang salungat ng katotohanan ay kasinungalingan. Ito kasi ang gusto ni Satan, ang bulagin niya ang spiritual nating mga mata sa pamamagitan ng gawaing makalaman tulad ng mga kayamanan o material na bagay. Bagay na nawawala na tayo sa katotohanan na si Jesus ang buhay, daan at katotohanan. Kaya't sa baywang ibigkis natin ng gusto ang katotohanan para hindi tayo madaig ng kasinungalingan. Napakana ni Satan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Kadalasan ang katwiran ay sa sarili nating kaisipan. Kaya't dito tayo ay naging mayabang. Kaya't ito din ang dahilan kung bakit tayo nawawalan. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay iyong makakamtan. Lalo na ang kaalaman. Kaalamang malaman na sa Diyos ang katwiran. Verse 15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Tandaan na sa tuwing mangangaral ng balita ng kapayapaan, iyong asahan na darating din ang kaguluhan upang mawawala ka sa pukos at ikaw ay maguguluhan. Ngunit ang sapatos ng pagiging handa ay isuot lang upang ang mga hadlang ay iyong mapagtatagumpayan. Verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Sabi pa sa isang verse, kasing liit man ito ng buto ng mustard ang iyong pananampalataya, basta ito ay totoo at pinaniniwalaan mo, kaya mo ngang i-move ang kabundukan. Madalas nga ang pinapatamaan sa atin ng kaaway ay ang ating puso at ang ating isipan. Kaya't ito ang dahilan kung bakit tayo nahihibang. Kaya't nawawala di tayo sa katinuan. Verse 17, isuot ninyo sa ulo ang helmet ng kaligtasan. Alam mo ba na kahit sa ulo ay hampasin ka o kaya'y mabagok ka man, at dahil suot mo nga ang helmet sa ulo mo, hindi ka mabubukulan o sa ulo ay masugatan man. Lagi nating isipin o ilagay sa isipan na si Jesus lang ang ating tagapagligtas sa lahat ng oras, at sa iba'y hindi mo ito mahanap. At gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. At mas matalas pa nga ito sa dalawang magkabila ang talas ng espada. Naalala ko, matapos mag-ayuno si Jesus, makailang bisis nga siyang tuksoin ni Satanas. At dahil alam nga ni Jesus ang mga verse na nakasulat, ayon nga'y napalayas niya si Satanas. May natutunan ba kayo, Maha at Jared? Opo! Ganon nga maghanda ang mga sundalo ni Kristo. Maraming salamat sa mga nanood ng video na to. Sana may natutunan din po kayo.